ito. Hallelujah! Ready na po ba tayo magpuri para sa ating Panginoon? Amen! Dahil mukhang mahina po yata. Ready na po ba tayo magpuri para sa ating Panginoon? Amen! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Hallelujah! I know po na ang bawat isa po ay pumunta dito upang purihin ang ating Panginoon sa oras nito, sa araw na ito. Amen! Hallelujah! Kaya naman po sa umagang ito, sa oras na ito ay mahilingan ko po ang bawat isa na ipikit na po natin ang ating mga mata. Amen. At sa ganun na makapag-focus po tayo sa ating pagpupuri para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Dakila ka sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, kami ay naririto, Lord God. Hallelujah. Upang ikaw ay purihin, sambahin, Panginoon, sa oras na ito. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Magsabit po tayo ng papuri para sa ating Panginoon sapagkat siya ay mabuti, tapat, dakila sa ating buhay. Hallelujah. Deserve po yan ng Panginoon. Purihin ka, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakila ka. Ikaw ang All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distraction 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever, Lord. I need you more than ever. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies.
In this place, Lord, we adore for you. We make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we adore for you. We make way, make way, Lord, make room. Lord, let your spirit have your way in this place. Lord, we adore Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Let your fire, your fire, release your power, so it will never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we adore for you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos ng mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Lord God, dahil narito kami muli upang papurihan ka, pasalamatan ka, dakilain ka, Lord God. Sa Panginoon, sa pag-umpisa ng aming gawain, patuloy namin panalangin ng paglinis mo sa bawat isang narito. Alam mo ang lahat, Panginoon. Ikaw ang nakakakita sa amin, ano man ang aming ginagawa. Kaya patuloy kong panalangin ng paglinis mo, Lord God. Ang kapatawarang nagmumula sa iyo ay gawad mo sa bawat isang naririto, Panginoon. Patuloy mo kaming pakalinisin, pakabanalin, Lord God. Maging karapat dapat kami na humarap sa iyo sa araw na ito, Lord God. Panginoon, ikaw po ang patuloy na sumama sa mga wala pa. Patuloy mo silang ingatan, Lord God. Dalhin mo sila dito ng ligtas, payapa at may pag-iingat mo, Panginoon. Ganun na rin po sa mga naririto na, Lord God, ay ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin, Lord God. Sa magbabahagi ng iyong salita, ikaw ang magkaloob sa kanya ng karunungan, kalakasan, Lord God. Andon ang iyong pagsama, makita ang iyong kadakilaan, ang nais mong hiyayag, Lord God.
ay may pahayag, Panginoon. Ang nais mong ibahagi ay siyang may bahagi, Panginoon. Hindi ang anumang kahinaan, Lord God, ang makita, Panginoon. Kundi ang patuloy na kadakilaan mo, Panginoon. Ang patuloy na pagsama mo sa kanyang buhay ang siyang makita. Habang nagbabahagi siya, pagkalooban mo po siya, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Pagkalooban mo po siya ng lakas, Lord God, to share your word, Panginoon. Panginoon, boldness, Lord God, nang sa ganun may bahagi po, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Lord, we pray for no distraction, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, ang distraction na maghari, Panginoon, kumilos, Panginoon. Huwag mong hayaan na makapasok, Lord God, ang gawa ng kaaway sa lugar na ito, dahil ang lugar na ito yung templo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord God, ikaw ang naghahari dito, Panginoon. Tanging ikaw ang aming papupurihan, Lord God. Walang pagkilos ng kaaway in the name of Jesus, Lord God, Panginoon. Ganun na rin po sa bawat makikinig, may tanim, Panginoon, ng iyong salita sa aming puso at isipan, Lord God. Maging handa kami sa anumang ibabahagi mo, anumang ituturo mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Dahil alam namin, Panginoon, ang lahat ng ibinabahagi at itinuturo mo, Panginoon, ay ayon sa aming pangaraw-araw, Lord God. Ayon, Lord God, sa kung ano ang iyong nais na gawin, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord God, dahil nagagawa namin ang lahat ng ito. Maraming salamat, Lord God, dahil naririto kami muli upang papurihan ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Lord God. Kaya mula sa umpisa, Panginoon, ang lahat ng tatayo sa likod ng pulpitong ito, Lord God, mula sa umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain ay patuloy mong samahan, Panginoon. Ang mga nagpapaawit, Lord God, kumakanta, Panginoon, ang mga instrumentalist, Panginoon, ay patuloy mong hawakan, Panginoon, ng audio, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na manguna, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon, sa buong araw na ito, Panginoon. Tanging sa iyo ang lahat ng papuri, Lord God. Tanging sa iyo ang lahat ng kadakilaan. Gumitna ka sa gawain namin ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Minsan mga pagpatangkas sa balakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Amen. Muli po nating awitan ang ating Panginoon. Your grace is enough, Lord! It's your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us under waters into rest. And nothing can keep us apart. Your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough, your grace is
na ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Ang iyong pagmamahal, Panginoon, ay tapat. Lord God, patuloy po naming nararanasan. Kahit na, Panginoon, minsan kami po ay nagkukulang. Minsan, Panginoon, ay sasantabi ka namin. Pero grabe pa rin po yung pagmamahal na pinaparanas mo, Panginoon. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa awiting ito ay patuloy po namin iaalay para sa iyo. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Pumihig ka, Panginoon, sa oras na ito. Patuloy kang maghari, Panginoon, sa puso, sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, Panginoon.
namin ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon. You deserve the glory, the honor, and the highest praise, Panginoon. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Sa oras po na to, patuloy po tayong magkamayan habang umaawit po. Hallelujah. Patuloy po ang ating Panginoon. It's an open heaven, you're releasing. Enemy never be denied. Standing up living well, standing up living waters. We can dance in the river, dance in the river. Standing up living well, standing up living waters. We can jump in the river, jump in the river. This cries out to you, this cries out to you, this cries out to you. We cry out to you, Jesus. This cries out to you, this cries out to you, this cries out to you. We cry out to you, Jesus. Gandang i-victory yun. Kamusta? Maligayang pagdating sa Upon This Rock, Jesus Builder Church Ministry o URJBCM. Ito ay isang simbahang Kristiyano na nakabase sa salita ng Diyos. Ito ay naitatag noong ika-30 ng Hulyo, 2016 ni na Reverend Peter S. Obiena Jr. at ng kanyang may bahay na si Marijoy Obiena. Ang URJBCM ay naniniwala sa gospel na mayroong Diyos Ama, ang bugtong na anak na si Jesus at ang Espiritu Santo.
na mayroong iisang Diyos at iisang bautismo na tayo naligtas dahil sa kanyang habag sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang panalangin. Naniniwala rin tayo sa huling araw na si Jesus ay babalik muli at sa kanyang buhay na salita, ang Biblia. Merong 5 lokal na simbahan ng URJBCM sa Karuhatan, Valenzuela, Pura Tarlac, Pinalonan, Pangasinan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan, at Villasis, Pangasinan. Ang pananaw ng ating simbahan ay may pahayag si Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo, pagdidisipulo upang maglingkod sa Diyos, pagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at ituro sa kanila anuman ang sinasaad at itinuturo ng Biblia. Ang URJBCM ay pagpapatuloy ang dakilang layunin na maipakilala sa Jesus sa pamamagitan ng pagpapatotoo, una sa pamilya, sa komunidad, sa bansa, at sa limang panig ng mundo. Patuloy na ipahayag si Jesus, napapanahon man o hindi. Ito ang URJBCM. Para sa iba pang kaganapan sa ating simbahan, maaari ninyong bisitahin ang aming Facebook page, Abundance Rock Jesus Builder Church Ministry, main FB page, URJBCM Tarlac, URJBCM Pangasinan, and URJBCM Canada. Maging ang aming Instagram account na URJBCM 2016. Maaari din ninyong bisitahin ang YouTube account na URJBCM Plus YouTube channel. Maging ang Children Builders of Christ YouTube channel. At maging sa ating threads na URJBCM 2016. Salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Good morning po mga kapatid. Isa pang malakas na palakpak po para sa ating Panginoong Diyos. Mas malakas po na palakpak. Salamat sa Panginoon sa opportunity at pribilehyo na binigay niya sa aking buhay. Ayan, on behalf po sa ating pastoral lolit, ako po ay narito sa inyong kalagitnaan at ipapahayag ang salita po ng ating Diyos. Sino pong na-bless po sa ating praise and worship kanina? Nakakatuwa po ang Panginoon, di ba? Yung lalo na po yung joyful, yung your grace is enough. Especially yung pre-chorus na sabi doon, remember your people, remember your children, remember your promise. Lahat po talagang inaalala po ng ating Diyos. Anyways, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataong ito na binigay niya na ako po ay gagamitin ng Diyos upang maghayag ng kanyang salita sapagkat iwan ko kung kailan ako huling nag-share ng Word of God. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan. At tayo po idadako sa ating salita po ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay the faithful God the faithful God to the unfaithful men. Ayan, ulitin ko po. Kinakabahan na. The faithful God to the unfaithful man. And basahin ko po sa English dito po sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 hanggang 13. Sabi po dito, here is a trustworthy saying, if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we disown him, he will also disown us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Amen po rin po ang Panginoon dito po sa Tagalog para mas maunawaan po natin. Kasi iba pa rin po talaga kapag naunawaan natin ng maigi.
Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa oras ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa iyong salita na amin pong nabasa. Kaya niyo po na amin pong pagbulay-bulayan ng mga ito. Nang sa gayon, Panginoon, ma-appreciate po namin kung gaano kakatapat sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoong Diyos, ng hindi namin pagiging tapat sa iyo, Panginoon. Kung paano ka nagmamahal sa amin, Lord God, sa kabila, Panginoon, na kami ay makasalanan, Panginoong Diyos. Kung paano ka, Panginoon, na tumutugon sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na yung mga pangako po namin na hindi namin nagagawa, Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, sa yung salita na aming nabasa at sa araw nito, Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na mapagpala, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Ganun din po, Diyos, sa aking buhay na gagamitin niyo upang maghayag ng iyong banal na salita, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang daluyan, Panginoon, ng pagpapala para mahayag, Panginoong Diyos, ang iyong salita sa buhay, Panginoon, ng aking kapatiran, Panginoon. Pagpalain niyo na nga po, Panginoon, ang salita mong ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tuloy nga po na ang Diyos po natin ay napakatapat. Sabi nga po ng mga ibang tao, sa panahon ngayon, tanghali na lang ang tapat. Di mo ba? Narinig niyo na po yung word na yun. Anyways, pero bagong lahat, may ready po natin ang ating mga puso. Gusto ko po encourage ang bawat isa na makatch up po natin yung salita po ng Lord nito kasi napakaganda po ng kanyang salita. At sabihin po natin sa katabi natin, makinig ka, kapatid. Ayan, makinig tayo po sa salita po ng ating Panginoon. So, dito po, the faithful God to the unfaithful man. Dito po sa teksto pong ito, sa 2 Timothy chapter 2, o kaya yung 2 Timothy po, short overview lang po, quick overview. Si Paul po, sinulat niya po ang 2 Timothy nung panahon po ng Roma, bago po siya mamatay. Bakit niya po sinulat yon? Sinulat niya yon para kay Timoteo. Siya po ay nandun po sa kulungan. Nasa kulungan po siya nung panahon na yon habang sinusulat niya. Sino po ang makapag-imagine na nandun na siya sa kulungan, wala siyang ginawang kasalanan, kundi ihayag yung salita po ng Panginoon. Pero sumusulat pa rin siya, nagpapalakas pa rin siya ng loob. Sa halip talagang mapanghinaan siya talaga eh. Pero dito po, na-realize niya na malapit na siyang mamatay. Kaya hinabilin niya, parang alam mo yung last will and testament sa mga magulang. O kaya sa lolo't lola, kaya mga last will and testament. Binigyan niya ng encouragement si Timoteo na ipagpatuloy yung sinimulan ni Apostol Pablo. Pero si Timoteo po mga kapatid, sinulat niya Apostol Pablo para sa kanya yun. Kasi may tempo na si Timoteo po ay isa pong kabataan na kung saan madali po siyang tawag po dito, kung sa Ilocano, arsagid, parang gano'n. Kumbaga parang balat sibuyas. Yan, balat sibuyas siya minsan, kaya madali siyang ma-discourage sa mga bagay-bagay, kaya sinulat po niya. At kung babasahin niyo po doon po sa mga unang verses, sabi po doon, magpakatatag ka, anak ko, sabi doon. Kaya in-encourage siya si Apostol Pablo. Paul gives Timothy a bold, clear call to continue in the gospel despite suffering. So yun nga po, na ipagpapatuloy, in-encourage niya po sa Pablo si Timoteo na ipagpatuloy po yung kanyang tungkulin na ipahayag ang kanyang salita sa kabila ng sufferings. Ayan, hindi naman po lingin sa atin na may mga kanya-kanya tayong battle sa sarili natin. Yes, spiritual battle, emotional battle, di ba? Papag-aralan po natin yan. At sabi dito, 2 Timothy is very personal. It is a final letter to a close friend and co-worker. Nasabihan na po ba natin yung mga close friend po natin na magpatuloy ka, ganito ganyan, sayang yung nasimulan natin sa Panginoon, di po ba? Di ba kapag nakita po natin yung kapatiran natin na lumalayo na sa Panginoon, in-encourage natin solid naman na magpatuloy sa paglilingkod. Paul encourages Timothy to continue
in faithfulness and offers his own life as an example for Timothy to follow. What he calls on Timothy to do, he himself has done already. Nung panahon po kasi ni Apostle Pablo na to, kasi kaya nga po sinasabi niya, kasi nga parang na-realize niya na malapit na siyang mamatay. Kaya kung babasahin niya po sa mga susunod na verses, sabi po doon, natapos ko na yung aking tungkulin. Kaya po sa ating mga buhay, hindi lamang po kay Timoteo ito. Ito po ay applicable po sa lahat. Ayan. So, to whom God is faithful, kanino nga po naging faithful ang Lord? Kanino? Sa kapatid mo, sa kapatid natin, di ba? Una po, God is faithful to non-believers. Basahin po natin sa Romans chapter 11, verse 7. Sabi po dito, ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang ang nagkamit nito, ngunit matigas ang ulo ng iba. Tulad ng nasusulat. Sabi dito, binigyan sila ng Diyos ng mapurol na diwa, mga matang hindi makakita at mga taingang hindi makarinig hanggang sa panahong ito. At sinabi ni David, maging bitag at patibong nawa ang kanilang pagpipista. Isang katitisuran at parusa sa kanila. Lumapo nawa ang kanilang mga mata nang hindi sila makakita at sila'y makuba sa hirap habang buhay. Ito naman ang tanong ko ngayon. Ang pagkatisod ba nila ay upang sila ay tuluyan ng mabuwal? Hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay nakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. So yun po yung pinaka-point. Ang Diyos po, yung kaligtasan po ng Diyos para lang po sa mga Israelita ng panahon na yun. Pero dahil nga po sa katigasan ng ulo, ginawa po ng Lord John, niloob ng Diyos na maging matigas yung ulo nila para yung kaligtasan na para sa kanila ay mapunta rin sa ating mga hintil. Tayo po mga hintil, hindi po tayo naniniwala sa Panginoon noon. Hindi po natin kilala ang Diyos nung panahon nila ngayon. Pero in spiritual life po mga kapatid, yung mga hintil po ay hindi po nakakilala sa Panginoon. Pero dahil nga po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, yun yung naging daluyan ng pagpapala para sa ating mga hintil. Kaya ang Diyos po ay tapat din sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po isipin po natin, minsan nakukompare mo natin yung mga ibang tao, mga hindi nakakilala sa Panginoon, yung buhay natin, di ba? Tapat po ang Diyos sa kanilang mga buhay, hindi lamang po nila nakikita. Pero tayo pong mga hintil spiritually, pero ginawa ng Diyos ang buhay natin bilang isang Israelita. Bagamat matigas din minsan yung ulo natin, pero yung katapatan pa rin ng Diyos nandito sa atin. Namin po ba mga kapatid? Agree po ba tayo doon? Ayan, kaya ang Diyos po ay tapat sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Pangalawa po dito po sa verse 15, verse 8 to 9a. Sabi dito, sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naglingkod sa mga Hudyo upang patunayang ang Diyos ay tapat at tumutupad sa mga pangako niya sa kanilang mga ninuno. At upang ang mga hintil naman ay magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayun po yun. Yung kahabagan po ng Diyos sa mga hintil, naawa po ang Diyos sa ating mga tao nung panahon na yun. Kaya po niloob niya na ang mga Israelita po ay naging matigas yung ulo. Pero sa kabila ng katigasan ng ulo po nila, hindi po natin masasabi na hindi naging tapat ang Diyos sa kanila. Kasi patuloy pa rin naging tapat ang Diyos sa kanila. Nagigets mo ba natin? Sa mastro po sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Lord, isang malaking pasasalamat sa Panginoon na tayo ay inugbong ng Diyos sa sanga ng isang puno na mayroon siyang pamana. Diba? Talagang ang Diyos po ay napakabuti. So, ang tao po, sa mga tao, tayo po mga tao, may mga kanya-kanya po tayong limitasyon. Kumbaga, meron tayong nature. Yan. Papaliwanag po natin yung mga nature o kaya mga rason kung bakit po ang mga tao o kaya
tayo ay, kumbaga, yung mga tao ay naging unfaithful. Pero beside of that, isa pa sa mga naging tapat ang Diyos sa ating mga buhay is yung mga nananampalataya sa Panginoon. Sino pong nananampalataya sa Panginoon sa oras ito? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, ang sabi po dito, ang sabi po doon, kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Generation to generation po mga kapatid. Kaya po maging aware po tayo kung paano po naging tapat ang Diyos sa atin. Salamat sa Lord sapagkat nakilala natin siya sa buhay natin na ganito. Ilang taon na po tayo sa Panginoon? Ayan, yung iba, matagal na, mabot na ng 30 years, 20 years, 25 years, 7 years, ang iba, bago pa lang po. Maging precious po sa atin yung mga ganong bagay. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi ko po ito na ipagpasalamat nung ako'y nag-testify sa prayer meeting. Pero salamat sa Lord kasi ngayon ko po ipagpapasalamat sa Diyos. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking buhay. Kung paano kumilos ang Lord sa aking buhay na ako po ay nakakilala sa Kanya. Ayan. Way back 2015, ako po ay nakakilala sa Panginoon November 15, 2015. 15-15. Ayan. Ang Diyos po talagang napakabuti napakabuti ng Diyos sa aking buhay. Lalong-lalo na po nung ako po ay nakakilala sa Kanya. Hindi ko man na-celebrate siya physically, pero pinagpapasalamat ko sa Panginoon, Lord, salamat sapagkat nandito pa rin ako nagpapatuloy sa iyo. Ang daming mga battles na nangyari nung bago pa kami sa paglilingkod sa Panginoon, naglalakad kami, tanghaling tapat, ayan, dumadalo ng prayer meeting, dumadalo ng youth service ng linggo, dumadalo ng prayer meeting after ng klase, lakad na naman, gano'n. Salamat sa Panginoon yung mga experience na talagang napakabuti ng Lord. And nung last year, 2025, November 15 din, doon ko naalala yung kabutihan ng Diyos sa akin. Na kung saan, 10 years na po naglilingkod sa Panginoon. Salamat sa Lord. Di ba, kumbaga yung pasalamat natin sa Panginoon, yung mga bagay na yun, dapat natin maging precious. Kung paano tayo nagsimula, tanawin po natin yun ng sarili to the point, kapag may point na tayo po ay nadi-discourage, marirealize natin yung mga sinimulan natin, di ba? Kaya salamat sa Lord, ipagpasalamat po natin yung mga bagay na yun. Though hindi man perfect yung pagsunod natin sa Panginoon, pero sinisikap pa rin natin na mapaglingkuran siya. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa aking buhay. So, isa sa mga reasons kung bakit tayo po ay hindi naniniwala, kung bakit ang mga tao po ay hindi nagiging tapat. Ayan. Especially sa mga nananampalataya na po. Una po, lack of courage. Ayan. Naranasan na po ba natin kumbaga, siguro hindi familiar na sa atin ngayon kasi matagal na. Pero nung bago-bago po tayo, yung tipong, yung kapatid mo, sabihin niya, okay, yung nakakataas sa'yo, especially sa ministry, no? Na, kapatid, ikaw mag-pray, ganito, ganyan. Di ba ba? Di ba kapag once na inatasan tayo ng gano'n, parang hindi natin kaya, di ba? Parang hindi natin kaya. Sa kanila na lang, minsan pinapasa na lang natin sa ibang tao. Minsan, si ganito na lang kasi mas marunong siya mag-pray, ganito, ganyan. Salamat sa Lord, pero sa panahon ngayon, salamat sa mga sapagkat tayo po ay nagiging courage po. Kasi ang sabi ng Panginoon, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kahinaan, kundi binigyan tayo ng espiritu ng katatagan ng loob, pag-ibig, at katapatan yung pananampalataya po natin. Isa po sa mga reason po na yun kung bakit po ang mga Kristiyano po ay naging unfaithful, lack of courage po sila na hindi nila magampanan yung ministry o kaya yung mga bagay na ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Isa pong example dito is yung isang tao na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan.
Di ba? Yung binaon niya yung kayamanan sa lupa. Lack of courage siya eh. Hindi niya hinayaan na mapatubo, yung kasabayan niya tumutubo na, ganito ganyan. Pero siya, binaon niya lang sa lupa at hinayaan niya na nandoon lang, hindi tumubo. 'Di ba? Lack of courage yun. Kaya po sinabi ng Lord sa mga taong kasabayan niya, "Welcome my good and faithful servant." So, tayo po mga kapatid, encouragement po sa ating mga buhay na yung courage po natin, i-build po natin para sa glory ng Lord. Para mapapurihan at mapaluguran ng Diyos sa ating mga buhay. Pangalawa po, persecutions. Diba? Nung bago po tayo nakilala sa Panginoon mga kapatid, diba, sinasabi ng mga magulang natin, o kaya yung mga kapatiran natin, mga ganyan, praise the Lord, hallelujah. Diba? Tapos, dapat na magdidebate ka pa, makikipagdebate ka sa ibang tao, pinipersecute niya tayo. Hindi lamang po, minsan meron din po kapatiran natin. 'Di ba? Bago pa lang po natin sa paglilingkod sa Panginoon, dinidiscourage siya, pinipersecute na niya tayo. Ay, ganito, marami ka pang kakaining bigas. 'Di ba? Mga ganung bagay. Pangatlo po, stubbornness, katigasan ng ulo. Kaya nga po, isa po sa mga naging katitisuran po ng mga Israelita po yung katigasan ng ulo nila, hindi po sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Di mo ba, nung panahon na sila po ay naglalakbay sa ilang, salit na 40 days lang yung lakbayin nila, naging 40 years. Bakit? Kasi nagpaikot-ikot sila sa ilang. Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. Ang daming namatay sa kanila. Yung iba, nagsimula sila, nasa kalagitnaan, namatay. Bakit? Dahil nga po matigas yung ulo nila. Ano pong pangako ng Diyos sa kanila? Makarating sila sa lupang pangako sa Kanaan. Pero dahil nga po sa katigasan ng ulo nila, hindi sila naging tapat sa pagsunod sa Panginoon, sa utos ng Diyos, sa pamamagitan ng buhay ni Moises. Naging matigas yung ulo nila, sila po ay namatay. Kahit nga po si Moises, hindi po siya nakarating sa lupang pangako eh. Diba? Sabihin natin, naging matigas na yung ulo niya kasi nung panahon po na uhaw na yung mga Israelita sa ilang, binulungan ng Diyos, sinabihan siya ng Diyos na itapat mo yung tungkod mo sa bato, sa 2 tapyas na bato. Pero anong ginawa po ni Moises po ng panahon na yun? Di po ba hinampas niya? Hindi rin siya sumunod, naging matigas na yung ulo niya dahil nga nadadala na siya sa mga sinasabi ng mga tao. Mga kapatid, dito po, isa po sa mga na-realize ko, ngayon lang, huwag po natin hayaan na yung mga mas nakakataas po sa atin ay maging hindi po nila makamtan yung lupang pangako ng buhay nila nang dahil lamang po sa atin. Yung pangako po ng Diyos nandiyan. Pero wag po nating hayaan na tayo yung maging dahilan para yung mga mas nakakataas po sa atin o kaya mga kapatiran natin ay hindi po nila maranasan yung lupang pangako ng buhay nila. Yun po, isa po sa mga naging lesson. Ayan. Pangapat, man pleaser. Ayan. Especially sa mga Kristiyano na talagang sabihin natin nagpapatuloy sa paglilingkod sa mga yun pero tumitingin sila sa tao. Bakit? Tumitingin sila sa tao, madali silang ma-discourage. Ang tao po mahina. Kaya nga po, kailangan natin ng Diyos eh. Ang tao po ay mahina. Kaya po, kapag tayo mga kapatid, ay naging man pleaser po, kailangan po natin evaluate ang sarili natin. Pa-consult natin sa great physician. Yan. Sino pong great physician? Si Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, hayaan po natin na yung mga bagay na to ay kailangan natin iwasan. Kasi yung pagiging man pleaser po, kasi kung sinabing man pleaser ka, nalilimitahan na po yung ginagawa mo sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo na nakikita kung gaano nagiging tapat ang Diyos sa buhay mo. Kasi nga, ang tinitingnan mo na lang kung anong sinabi ng kapatid mo, yun na yun. Tapos kapag nakita mong nagkamali siya, madadamay na rin lahat ng mga Kristiyano. Di ba? Yun yung naging man pleaser, ay ganito ganyan. Kita natin yung kapatid natin na chairman ng ministry. Pero
dumarating sa point na nagkamali siya, napahiya siya, ikaw rin, dahil nga po tinitingala mo na siya eh, nakita mo kasi grabe yung paglilingkod niya sa Panginoon, tapos ikaw nakita mo nagkamali siya, tumigil ka na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Si Lord nga po eh, kahit nagkakamali po tayo, ginagamit niya pa rin tayo. Ginagamit tayo saan? Sa paglilingkod sa Kanya. Ginagamit niya tayo sa ministry na meron tayo. Ginagamit tayo ng Diyos sa lahat ng bagay para sa kapurihan ng Lord. Hindi tinitingnan ng Diyos yun. Kaya po kapag man-pleaser po tayo, kailangan po nating maging aware. At pang-apat po, negligence of duty to the ministry. Ayan. Kaya kapag binigyan tayo ng task, gawin natin agad. Huwag natin hayaan na mapatagal, mamaya, manya na habit. To the point na makalimutan na po natin. May mga ganong po instances sa buhay ko na may dapat gawin, pero dahil nga po sa manya na habit natin, nanineglect yung duty natin sa ministry. Ayan. So, sabi po dito, God's nature. Ayan. Ano nga po yung nature ng Lord? Yung binasa ko po, isa po sa mga reason na nature po ng tao yun kung bakit sila po ay naging hindi tapat sa paglilingkod sa mga believers. Ayan. God's nature, ito po yung nature po ng Diyos. God is holy. Ayan. God is holy. Basahin ko po sa Revelation. Ayan, Revelations. Speaking Revelations. Nabasa po ba natin yung Revelations para po sa ating magaganap na gawain po mamayang hapon. Pero mamayang hapon pa naman, may time pa tayo magbasa. Revelations chapter 15 verse 4. Sabi po dito, sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang hindi magpupuri sa inyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit na sasamba sa iyo sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong gawa. Di po ba? Ang pahayag po ay sinulat ni Juan, ni John the Beloved. Yan, trivia po yun, trivia. Baka lumabas mamaya sa mga gagawin natin. At ito po sinabi niya, sino? Sino ang hindi matatakot sa Panginoon? Tayo po ba natatakot po ba tayo sa Diyos? Ano po yung takot natin sa Panginoon? Takot po ba na parang multo? O takot na may banal na pagkatakot? Yun po yung kailangan natin i-adapt. Kailangan po natin na character, yung God-fearing. Yan, yung banal na pagkatakot. Bakit? Bakit sinabi yon? Sino ang magpupuri sa iyong pangalan? Ikaw lamang ang banal. Ayan, wala pong banal. Ang Diyos lamang ang banal. Lahat ng bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Nakita niyo po ba yan? Yung gusto ko pong i-highlight yung verse na po na yun, yung statement po na yun na sinabi ni John. Bakit po hindi pa dumarating ang Diyos? Bakit po hindi pa tinutubok ng Diyos ang mundong ito? Bakit? Kasi gusto pa ng ating Panginoon na makilala siya sa lahat ng bansa. Gusto pa ng Diyos na lahat ng bansa ay lalapit at sasamba sa Kanya dahil sa Kanyang kabanalan. Yun po ang isang dahilan kung bakit hindi pa tinutubok ng Diyos. Imagine po, nasa Bible po yun, yung isang araw, yung isang taon, o 1,000 taon ba yun? Katumbas lamang ng isang araw. Yan. Correct niyo po kung tama po ba yun or mali. Pero, yun po yung sinabi po ng Bible. Imagine, di ba? Ilang taon na lumipas, isang araw lang sa kanya yun. Kasi, naalala ko dati nung panahon po na yun, kasi si Sister Ruby, si Brother Ian, kwenta namin yun eh. Ano ba yung kwenta na yun? Kumbaga, kung ilang oras yung isang araw ng Diyos sa loob ng 1,000. 1,000 taon, ganun ba yun? Naalala ko yun eh, ganun yung ano niya. Kaya, kumbaga, napaka-amazing talaga ng Diyos. Napaka-amazing, hindi mo mawari kung paano kumikilos ang Lord, kung paano naging tapat. Kagaya ng alam po dito. Next po,
Sabi po dito, Hebrews 12 verse 29. Pasensya po, maraming maraming mga references, pero kailangan nating basahin nang sa gayon ay ma-realize po natin kung paano naging banal para makilala po natin kung ano pong natura po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Hebrews chapter 12 verse 29, ang sabi po dito, dahil sa pananampalataya, sapagkat tunay nga na ang Diyos, simulan ko sa 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga na ang ating Diyos ay apoy na tumutupok. Ayun na nga po, sinabi ko na nga po doon nung kanina, di ba? Karapat-dapat po na sambahin po natin, it is our duty to worship the Lord with respect, with holiness. Sinabi nga po ng Peter, di ba? Magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya sabi po dito, pagpasalamat po natin sa Diyos yung kahiraan na natanggap po natin. Ano po yung kahiraan na yun? Tayo po yung mapapabilang sa kaharian ng langit. Kaya po, sa ngayon po, exercise na po natin. I-exercise na po natin yung tunay na pagsamba sa Diyos. Bakit? Kasi pagdating ng araw na tayo po ay aakyat sa kalangitan, wala na po tayong ibang gagawin doon kundi magpuri lamang sa Diyos. Kaya mga kapatid, record po sa atin, it is our duty to worship and honor God with respect and holiness. Para lang sa gayon, pagdating ng araw na nandun na tayo sa kalangitan, hindi na po tayo maninibago. Yun po yung kailangan natin gawin magsasamba lang tayo, sasabayin natin ang Diyos, tapos kakain tayo ng mga regalo na mula sa Panginoon, yung mga puno ng daming buhay, tapos hindi na kailangan ng ilaw, kundi yung sinag lang ng araw yung yung makikita natin, hindi wala na pong dilim, wala na pong pighati, kasiyahan, kagalakan na po yung mararanasan natin. Kaya po tayo po, exercise po natin yung nature din ng Panginoon. Hindi man natin perfectly magagawa, pero kapag na-exercise natin, talagang nandun po yung pagkilos ng Diyos. So, pangalawa po na character po ng ating Panginoon, God is eternal. Diba? Sa Revelation chapter 22 verse 13, sabi dito, Revelation chapter 22 verse 13, Revelation yung natin, no? Revelation chapter 22 verse 13. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ayan, God is eternal. Kung sinabi natin God is eternal, lahat ng bagay, yung pagmamahal niya, yung katapatan niya, yung kabaitan niya, yung kahinahunan niya, eternal din po. Kasi nga po, eternal nga po ang Diyos Una at huli. Pagtawin po nito na-appreciate po natin ba yung kanta kanina na everything I need is you, my beginning, my forever. Di ba? May beginning, may forever. Ang Diyos po kailangan natin mula ngayon, mula nung umpisa hanggang sa walang katapusan. God is eternal. 1 Timothy chapter 1 verse 7. First Timothy chapter 1 verse 7. Ay, 17 pala, sorry, verse 17. Chapter 1. So, walang verse 17 doon. Ay, meron pala. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ng iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Baka may extreme po tayo sa word na di nakikita Ang Diyos po, hindi natin nakikita pero nakikita niya po tayo. At ang sino mang naniniwala
sa Diyos na hindi nakikita ay pinagpala. Yung sinabi ng Panginoon yun mapalad ang taong, mapalad ang taong hindi pa ako nakakita pero naniniwala na siya. Yun po yung sinabi ng Bible doon. Kaya mapalad po tayo, hindi man po natin nakita si Jesus Christ, ang Diyos, pero naniniwala po tayo. Sino pong naniniwala sa Panginoon? Amen. Dapat po nating paniwalaan ng Diyos. Salita nga po niya, pinapaniwalaan natin sino nang sulat nito? Taong sumulat. Pero, naging powerful siya. Bakit? Kasi kinasiyan po ng banal na Espiritu. Kaya, marapat dapat po napurihin po natin ang ating Panginoon. So, pangatlo, God is sovereign. Ayan. Nakakataas. Kaya sabi ng kanta, Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Diba? Tuntungan lamang po ng Diyos ang planet Earth. Grabe, no? Ang lawak, ang laki. Diba? Ang laki. Yung problema natin, napakalaki. Hindi na po natin alam kung anong magiging solusyon, pero kapag tumingin po tayo sa Panginoon, napakalaki ng Diyos na ating pinaglilingkuran para ma-overcome po natin yung problema ng buhay natin. Isaiah chapter 46 verse 10. Familiar po sa ating isipan itong verse nito. Isaiah chapter 46 verse 10. Sa simula pa itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag na akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Grabe yung kapangyarihan po ng Diyos. Napaka-powerful po ng ating Panginoon. Daniel chapter 4 verse 35, ang sabi po dito, nalimutan ko na yung Daniel chapter 4 verse 35, ang sabi po dito, lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya at di makakatutol sa kanyang ginagawa. Kaya nga po, napaka-supreme po ang Diyos Kaya kung anong gustuhin gawin ng Diyos sa atin, magaganap yun. Lalo na lang, yung kamatayan na nga po Hindi natin maiwasan yung kamatayan ng buhay natin. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagmamay-ari sa buhay. Kaya po napaka-supreme po ng Lord. Napaka-makapangyarihan po niya. Kung anong nais gawin ng Diyos sa atin, yun po yung magaganap at magaganap. Pero, dahil nga po mabuti ang Diyos, binigyan tayo ng free will. Yung kalayaan na mamili. Pero yung natura po ng Diyos, supreme talaga. Walang makakatutol sa kanyang gustong gawin. Diba? Sa batas, maraming nakakatutol, nagkakasala ang mga tao. Sa atin din, hindi natin matututulan yung plano ng Lord sa atin. Hindi natin matututulan yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi natin matututulan, kapatid, kung paano tayo iniibig ng Diyos sa atin sa kabila ng pagkakasalanan, kahinaan natin. Kaya po, napakabuti po ng Panginoon. Pangapat, God is immutable. Ano po yung immutable? Nag-search po ako kasi medyo bago itong yung word na ito Ang isa po sa mga synonyms po niya is fixed. Yan.
Fix. Sa accounting po, meron pong tinatawag na fixed asset. Meron po pa, fixed na yung hindi nagbabago. Yung constant. Ano yung constant na kumbaga yung hindi nagbabago? Pagdating sa management accounting, di ba? Yung hindi po nagbabago po doon is yung factory overhead. Factory overhead. Kaya, God is immutable, Hebrews chapter 13 verse 8. Hebrews chapter 13 verse 8, nasabi po dito, kung sino si Kristo noon ay siya rin ngayon at magpakailanman. Hindi po nagbabago. Kung ang Diyos po na nakilala po ni Abraham noon, siya rin po ang Diyos na kilala natin ngayon. Hindi po nagbabago yung natura po ng ating Panginoon. Unlike sa tao, diba, kaya sa isang philosopher na nagsabi, ang hindi lamang kumbaga yung change lamang ang constant dito sa mundong ito. Nagbabago. Pero ang Diyos po hindi po nagbabago. Yung kapangyarihan niya, yung katapatan niya, hindi nagbabago. Siguro minsan, parang kapag lumalaya tayo sa Panginoon, sinasabi natin, Lord, parang nagbago ka na sa aking buhay, ang daming nangyari sa akin, ganito, ganyan. Pero hindi po nagbabago ang Diyos. Hindi po nagbabago ang Diyos. Tayo lamang po yung nagbabago. Kagaya sa akin, di ba? Kasi sa mga lesson na nangyari sa akin, di ba, dati nagagawa natin na maglakad ng tanghaling tapat dahil nga po kabataan pa. Pero ngayon, parang tinatangad ka na maglakad. Di ba? Di ba? May mga ganang pagkakataon, di ba? Tayo dati, excited tayo dumalo sa gawain. Nung bago tayo, excited tayo dumalo sa gawain. Ahead of time, nandun na tayo. Ay, before time pala, nandun na tayo mga kapatid, di ba? 8:30 yung usapan, alas 8 nandun ka na. Pero ngayon, alas 9 yung usapan ng ating gawain. O kaya alas 12:30, alas 13:30, umabot tayo, alas 4, umabot tayo, mag-alas 9 pasado. Di ba? Nagbabago po tayo kasi nga limitado lang po tayo, mahina po tayo eh. Pero ang Diyos po, hindi po siya nagbabago. Amin po ba? Amin po ba mga kapatid? James chapter 1 verse 7. Ito po, alam po natin to. Ang sino mang sabi dito, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ng taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Ano pong relationship nito pagdating po sa verse na ito? Sa po sa mga naging realization ko, ang relationship po dito, kaya nga po sinabi, he cannot deny himself eh. Bakit sinabi he cannot deny himself? Kasi nga ang Diyos po fixed po siya. Hindi po siya nagbabago.